Magandang araw, nandito tayo guys. Meron ipaabot si kaibigan ngayon, napaka-importante ito sa lahat po ng makapanood nito. Sa totoo lang guys, sa lahat po ng nakaranas po ng makapal na isno doon sa ibang bansa. Kasi ang sabi ng ating kaibigan doon, hindi po yan safety ang inyong buhay dyan. Kasi po, baka po magkaroon po ng malaking tubig ang inyong tirahan. Kaya lalo na po pag malapit kayo sa karagatan, ito po yung ipapaabot ng ating kaibigan. Ano po talaga ang nakikita ninyo kaibigan dito tungkol po sa yelo? Alam po ba nyo guys, hindi po yan talaga safety ang inyong buhay dyan. No? Sa tingin po ninyo, yung pagkapal po ng yelo ay okay lang po yan. Pero sa totoo lang sinasabi ng ating kaibigan na huwag kayong magkampante. Lalo na yung malapit sa karagatan, ay yung yelo ay nagiging tubig po yan eh. Kasi nakadagdag po siya ng tubig po. Kaya dapat po kayo mag-ingat kasi po hindi po talaga ay nagkaroon po doon sa ibang bansa ngayon ng malaking trahedya tungkol po sa yelo, pero hindi po ninyo alam, no? Baka po sa susunod ngayon, kaya sana wala pong mangyayaring kanon. Hindi po natin gusto na may mangyari po sa inyo dahil po ay dapat po tayo ay magpaabot din sa inyo para po ay makapaganda kayo kaibigan. Ang ingon ni kaibigan guys, ang ilaha daw nakikita diya sa Amerika karon da sa part sa mga makakapal po na yelo, dili gud daw na maayo. Tungod kay makahatag gud daw kay na og disgrasya, kalamidad. Tungod kay madagdagan man, madugangan ang kadako sa tubig, no? Grabe kaibigan. Ito po talaga ang paghandaan po ninyo kasi malaking trahedya po yang mangyayari po diyan po sa area kung saan po yung mga tinatamaan po ng isno. Dapat po kayo mag-ingat. Hindi po yan maganda, kaibigan. Oo nga, totoo yan kaibigan. Dapat po kaibigan, ang ating mapapaabot po ay talagang makakabuti. Hindi po ito pang pananakot, hindi po pang luloko ito ha. Basta meron po akong nakita doon po na yung mga bahay, malapit nang maaabot po yung bubong, grabe. Yung sasakyan nila guys, hindi na po makikita dahil po ay natatabunan po ng yelo. Mahirap po kapag ito ay mapuno ng yelo. Anong mangyayari sa inyo? Pwede kayong mamatay dyan. At saka kapag ito ay mag-ulan, ang delikado dyan, magbanaw, naku po, lalaki yung tubig. Paano? Naku po. Ang baha guys, maraming nabibiktima, maraming tao, maraming buhay na wala. No? Kaya dapat po mag-ingat sa lahat po ng mga kapwa nating mga Pilipino dyan na nirahan po sa ibang bansa. Ito po ang ipapaabot ni kaibigan. No? Pagkatatandaan po ninyo ito. Hindi po yan safety. Yung pagkapal po ng yelo. Sige kaibigan, paabot po natin. Nako. Sana po kung sino man po yung nasa Amerika ngayon na tinatamaan po ng isno na makapala, malapit na po maabot po yung iba na bubong po nila. No, ito po ang sabi natin kaibigan, kapag ito ay mangyari po na natatabunan na po ang inyong bahay ng yelo, dapat po lumikas po kayo, maghanap po kayo ng mayroon po mga part po doon na lugar na hindi po tinatamaan po ng isno. Dapat po kayo ay mag-ingat kasi po mahirap na kapag ito ay umulan po daw, sabi ng ating kaibigan, malaking baha po na mangyayari, malaking tubig po na mangyari po doon sa inyo. Baka pagkaroon po na malubog po ang inyong bahay at saka doon po mag-umpisa ang trahedya. Paano na lang? O tama po kayo, marami po mga tao doon na nasanay po sa ganyan. Pero hindi po maganda ang ganyan. Kapag ito ay katulad lang noon sa nangyari sa inyo, walang trahedya, walang tubig na nangyayari na paglaki. Kapag ito ay ikumpara po ninyo ngayon at saka noon, kung ito ay ngayon ay sobrang kapal, ibig sabihin yan may trahedya po na mangyayari dyan. Kung hindi po ito agapan sa init, no?
Kasi po patuloy isno doon. Mga sasakyan kaibigan, hindi na po nakikita. Delikado po ito. Dapat po mag-ingat kayo. Titingnan po ninyong paligid ninyo ha. Baka po malapit kayo sa karagatan, huwag po kayong masyadong magkampante dahil po pwedeng mag-ulan dyan. Pag ito ay mag-ulan, lalong yung tubig, yung isno ay magiging tubig yan, no? Mahilis man pag tinatamaan po ng tubig yan at saka pwede yang magawang baha. Paano na lang kung sa lamig mapapatay kayo, di ba? Dapat po lilikas muna kayo guys kapag ito ay lumalaki pa, ang kumakapal pa yung isno. Ito po yung nakikita po ng ating kaibigan. Kaibigan, ano po ang magandang gawin po nila doon? Kung pwede daw sana guys, maggawa na lang po kayo ng balsa, no? Kaya kung sa tuwing po ay mangyari po yung pag-ulan diyan, no, mag-tsunami man, dapat po mag-ingat na lang kayo at saka maggawa kayo ng balsa kung sakali man ay magiging tubig na po yung isno kapag ito ay magbaha na. Dahil sa kunting ulan, pag nahilis ko ng yelo, magiging tubig yan. Tapos kapag kahit para tabunan po yung balsa, kapag ito ay magiging tubig yung yelo, ay lilitaw po talaga yung balsa na ginawa po niyo. Yun po talaga ang advice. Pakinggan po ninyo ngayon guys, mayroon pa siyang ipapaabot sa atin, si kaibigan, na tungkol po ito sa gawain po na safety tayo, no? Gawa po tayo ng bahay. Meron po silang ipapaabot po sa inyo si kaibigan nating Soto, ano, na ipagawa po niya yung bahay na para safety po sa lindol. Kasi mayroong lindol po malakas na hindi po pa ninyo nasasagupa dito sa ating bansa. Ito yung ipapaabot ni kaibigan. Meron po silang nakita na mayroong darating po ng malakas na lindol. No, hindi pa natin naranasan na bibiyak po yung mga lupa natin po dito sa Mindanao. Basta mayroon po sila ipapaabot na ipagawa ni kaibigan na bahay para hindi po maaapektuhan, hindi kayo matatabon sa tuwing malakas yung bahay at hindi po matitibag at saka yung hindi po mabibiyak, kaibigan. Sige po, ipapaabot po natin guys. Tuturuan kayo ng ating kaibigang Duwende kung anong bahay na gagawin po ninyo para safety kayo sa kalamidad at hindi po kayo madaganan kung sa tuwing ito ay magkaroon po tayo ng lindol na malakas. Kaya abangan po ninyo guys ha. Ito po ang ating kasunod po ngayon na ating ipapaabot sa inyo. Sa lahat po ng taga-ibang bansa, dapat kayo ay mag-ingat. Hindi po normal ang inyong nakikita na pag-isno dyan. Kung sa tuwing ikumpara po nyo noon ha, kung ano man ang kung magkatulad po ba sila ngayon at saka noon, ibig sabihin yan, okay lang po yan. Kung mas lalong kumapal po ngayon, hindi po maganda yan kapag tag-ulan, magiging baha. No? Kaya dapat mag-ingat po tayo kasi yung ginawa po namin ay para lang po ito na makatulong sa inyo dahil po maraming tao na kampante po ngayon. Hindi po tinitingnan ang paligid. Ang tinitingnan na po nila na okay po ang kanilang pamumuhay. Hindi po nila tingnan po yung ano man po yung mga trahedya.